kung itong si Cabral found out anong tawag nito, the data, the report, no? Kay Mr. Leviste, kay Mr. Marcoleta, or even to the Vice President, dahil may mga report na may kopya rin si Vice President Sara Duterte nito, sapagkat ito ang insurance nga ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas, or ito ang kanyang, anong tawag dyan, Admar, ka ng, ito yung parang alas ni Cabral, kaya nga hindi siya magalaw-galaw, kaya iba-iba ang kwento, merong inihulog, merong ibang nakita, ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saldico or with Secretary Vince Dizon, who was reported yesterday to be in Paris, France. Hindi lang ito listahan ni Cabral. This is an official document of the DPWH under the planning division which is headed by Cabral. Opo. Hindi ito gawa-gawa lang ni Cabral. This is an official document of the Republic of the Philippines. Public document ito. Po, Sir Jay, kahapon ay itong ang BICAM committee ay pinirmahan na po nila o pirmado na nga nila itong pinal na bersyon ng 2026 General Appropriations Bill. Kayo ba ay satisfied doon sa kinalabasan, resulta nitong BICAM, considering na sa unang pagkakataon ay live stream open at nakikita ng publiko ang ginagawa o yung prosesong ginagawa po nila? Kung congressman ako, happy ako. Kasi merong nakalaan na 151 million pagka bumoto ako in favor of the 2026 budget. Pero kung mamamayan ka, taxpayer ka, palagay ko, hindi ka matutuwa sa katotohanan na bagamat ito'y transparent, saan ka nga naman nakakita, no? Transparent, live streaming, makikita mo, dinadagdagan yung pondo na wala naman doon sa inaprubahan ng House at saka sa Senate. At pagkatapos BICAM, pero naroroon ang mga cabinet secretary na hindi nangyayari at hindi pa nangyari sa kasaysayan ng budget preparation sa bansa. So, it's magkahalong nakakatawa, nakakayamot at nakakagimbal, sapagkat openly kahapon, dinagdagan nila ng additional 10 billion yung proposed budget for 2026 on top of the allocables na kanilang pinilit na isama pa rin, which is a little over 200 billion. So, alam mo, pagdating sa budget, very interested ako dyan, Jade, sapagkat kaila sa inyo, ako'y 6 na taong naglingkod bilang budget consultant ng isang senador nung siya pa ang chairman ng Finance Committee ng Senate. Opo. So, sa madaling salita, Sir Jay, hindi sa kabila ng mensahe o panawagan noon o naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang sona na mahiya naman kayo, ay hindi po natututo yung ating mga mambabatas sa pagdating po dito sa pagbabudget natin, lalo na itong ang 2026 budget. Oo, kasi kung makikita mo, Jade, doon sa 2025 budget, talagang grabe ang mga allocables noon, no? Yung allocable, ang madaling intindihin yan, inaalok, no? Pork barrel sa wikang Ingles. At malinaw doon sa talaan nung nakaraan, at ito'y nauulit nga ngayon, Hindi lang natin alam ngayon kung ano yung division o pinaghahatian, no? Dito sa 2026 o paghahatian pa, sapagkat noong 2025, alam natin, 19.1 billion napunta kay Speaker Laurel, Speaker, anong pangalan nung nag-resign ni Speaker? Martin Romualdez. 12.9 billion napunta kay San Marcos, 3.8 billion kay Congressman Abante, 3.8 billion napunta kay Ace Barbers,
1.8 billion napunta kay Ajong. Dahil kay Speaker, Representative Luistro, malaki-laki, 4.7 billion noon. At saka yung balbasarado na medyo babading-bading na congressman ng La Union, Ortega, nakakuha rin yun ng 3.2 allocable. At yung natalong governor ng Laguna, 1.7 billion. Ganun nila pinaghati-hatian noon. Ewan ko lang ngayon, dito sa 2026, kung anong areglo ni Aling Micaela, no? Swansing, yung bagong appropriations committee chairperson. Opo, kung questionin naman Sir Jay, itong 2026 national budget, sa tingin mo sasapat pa yung panahon para maipasa ito at marami din ang hindi pumapayag o ilan sa ating mga kababayan hindi pumapayag na mag-reenacted budget po tayo, gagamitin yung itong 2025 budget pa rin. Walang choice kasi Jade, under the law kapag hindi napirmahan yan bago matapos ang 2025, effective January 1, ano yan, reenacted budget yan. Ngayon kung gaano katagal tatagal yung reenactment ng budget hanggang sa ito ay malagdaan, yung bagong budget ay malagdaan ng Pangulo, kasi ngayon hindi pa malinaw kailan yung ratification, ang nag-approve pa lang BICAM Jade, babalik pa ito sa House of Representatives para i-ratify nila at ganun din sa Senado ng Republika, and then the enrolled bill will be submitted or will be printed pagkatapos dadalhin niyan sa Malacanang for review, either for approval in toto or ito ay i-veto in toto or i-veto in part by the sitting President of the Republic of the Philippines, Jay. Opo, yung Pasko nga, sabi ng Malacanang, nagtatrabaho ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para talaga ma-check itong budget natin, Sir Jay. Hindi ko mawari kung anong ibig sabihin ng nire-review ng Pangulo sapagkat sa totoo lang wala pa naman sinasubmit sa Pangulo. Katunayan kahapon lang inaprubahan ng BICAM yung proposed General Appropriations Bill, bill pa lang ito sapagkat dadaan pa nga sa ratification. Pero meron lang akong gustong ipauna sa inyo, Admar at saka Jade, na even assuming arguendo na ito ay aaprubahan ng House of Representatives, at bakit hindi, kung merong nakatutok na kung ako congressman tatanggap ako ng 151 million, Happy New Year yun, Pero, ito ang dapat tandaan at malaman ng taong bayan. Ang budget deficit spending natin last year or this year, 2025, ay umaabot na sa 1.2 trillion pesos. Ibig sabihin niyan, Jade, pag naaprubahan yan, yung unang ilalabas na pera mula doon sa proposed budget na sobra sa kikitain, by the way, ng gobyerno, sapagkat ang target natin is only 5 trillion mahigit, In other words, uutang pa ang gobyerno ng another 2 trillion para matustusan yung panukalang budget na yan na sinasabi mo inaprubahan kahapon ng BICAM. Ngayon, yung 1.2 niyan, oras na ilabas, ibabayad yan doon sa ginastos na inutang ng gobyerno. Kasi ngayon, ang nangyayari po ngayon mga kababayan, gumagastos ang ating gobyerno pang sweldo, pang kung ano-ano, nang wala pong pondo pa. In other words, pati yung sinasabing ibabalik na 60 million sa PhilHealth, i-obligate pa yan, ang tawag dyan sa terminology sa government accounting and auditing, yung mga bayarin ngayong taon na ito na hindi naponduhan dahil walang pera ang gobyerno, i-obligate po yan for the first quarter release of the next budget. Sa madaling salita, January 1 pa lang, inutang na yung ilalabas na yung pambayad doon sa inutang ngayon ng gobyerno o ginastos ngayon ng gobyerno, Jade. Opo. At Sir Jay, bilang isang bihasa sa budget, sabi po nga po ninyo,
Ang si Senator Lacson, sinasabi nga, nabanggit mo na rin ito, na hindi lamang pala mababatas, kundi maging mga cabinet officials ay may mga allocables na tinatawag. Itong baga pondo ng DPWH na inilalaan sa mga proyekto ng mga mambabatas. Hindi ho ba dapat hindi po sa NEP? Kasi magkaiba po yan. At klaro naman sa ating batas na labag po yan. Correct. Ako nga nagtataka kasi pero sabagay hindi dapat ipagtaka dahil ginawa na nito 2024 pa lang magtataka ka, maging yung mga talunang senador meron pang allocable, no? Pati yung mga party list na naguguluhan sa Congressman Ridon si Representative Ridon, bakit daw meron siyang allocable noong 2025 hindi pa naman siya congressman. Hindi naman sinasabing kanya pero yung party na nire-represent niya, remember, nominee ka lang ng partido. Ang merong allocable noon, Bicol Saro, di ba? So siguro kinakailangan mag-aral pa ng konti itong mga bagong congressman. Bagamat hindi bago si Terry Ridon, dati na yung representative ng mga NPA, SNPA, ng Kabataan Party List, no? Opo. Kaya siguro na-shock siya bakit nabisto yun, no? Anong pangalan nito? Meron pala silang ganon. Na nakatago. Usually tinatago. At saka yun nga, bakit isasama sa allocable yung mga cabinet secretary? Hindi naman sila mambabatas. Ibig sabihin, pang-saborno yan. Pang-suborno, pang-bayad, anong tawag niyan? Pang-ekis, pang-patong, para nang sa ganun ay makuha mo yung loyalty, no? Kung sino man yung mga dapat magkakwata ng mali-malitang basura. Opo. At kayo naniniwala, Sir Jay, na ito'y bagong forma ngayon ng pork barrel? Oh yes. Very, very, in fact, tinawag na nga ang pansin nila ng Supreme Court when they ruled on the 60 million, no? Kasi nakita nila doon, kaya sinasabi nila, itong mga ganitong allocable, dahil meron ng precedent case niya, may jurisprudence na dyan, Jade, no? Yung PDAP at saka DAP, diniklara ng illegal yan na Supreme Court. Ang ginawa nitong bagong administrasyon, binago nila yung mga terminologies para mapaikutan yung batas. Kaya lang nakita rin ng mga maestrado yan. Kaya nga itong, ngayon lang tayo na siya shock, meron palang word as allocable, no? Wala yan. In the past, walang tinatawag na ganyan. Kasi yan po ay ang dating PDAP o Priority Development Funds Assistance kunyari, pero sa totoo lang in the pocket, nagiging mapera o maleta sa basura. Opo, at ito'y may kaugnayan din doon sa mga naging pasabog ni Congressman Leviste, Sir Jay, kung papaano nangyayari yung mga allocable, hindi ba? Yung mga pinakita po niya mga dokumento na kung yung mga congressman nakikipag-ugnayan sa DBM o sa mga cabinet officials. Sa inyong palagay, ano bang masasabi po ninyo dito nga po sa mga expose ni Congressman Leviste pagdating po sa issue na yan? Alam mo, ito nga ang hamon Hamon dyan sa uncivilized society, no? O evil society kung tawagin ng iba. Ang dami nilang pinapile na kaso. Ngayon sila magpakabayani, filean nila ng kaso yan sapagkat meron na ngang president case yan, and I'm sure the Supreme Court will rule favorably, no? Kasi hindi na po tama kasi sasabihin ng mga ibang cabinet secretary at saka mga tagapagsalita ng Malacanang na ito mga palpak itong mga expose ni Mr. Leviste, no? Ni Congressman Leviste ng Batangas. Pero sa totoo lang, iisa ang source. Ang pinaka-the best dyan, to disprove Mr. Leviste, ay ilabas ng DPWH ni Secretary Vince Dizon, pero hindi siguro niya magagawa yan ngayon, Jade, sapagkat siya ay namamasyal sa Paris, France, no? Ay, wow. Kaya hindi niya magagawa yan, nag-Happy New Year siya doon sa
may Eiffel Tower, no? Doon sa ika-6 na palapag, baka doon sila nagdi-dinner ngayon. Kaya I doubt whether he can release that openly in public. Because anong tawag nito? Malinaw naman, meron ba silang communication ni Mr. Libiste na confirming na pareho sila ng kopya? Hindi naman kasi pwedeng magkaiba ang kopya dahil isa ang source eh. Ang source ay DPWH, more particularly from the computer generated data of Undersecretary Cabral na hindi natin alam kung alin ang totoo, kung nahulog ba, inihulog ba, o nasa Europe na at kaya nandoon din si Secretary Vince Dizon, no? So hindi natin alam kasi masalimuot itong kanilang ginawang drama sa maagang gabi ng December, anong petsa yun? 16 ba yun? 28? Hindi ko na alam kung anong petsa. Nais ngang ipa-authenticate nga yung mga files mula sa pumanaw na si Undersecretary Cabral, Sir Jay, doon nga sa mga nakuhang files din ni Congressman Leviste. Kaya yan po yung bagong development ngayon. There is really no need to authenticate, Jade. Kasi kung examine niyo yung mga exchanges of communication between the office of Congressman Leviste and that of Secretary Vince Dizon, it appears that he has already confirmed and affirmed the content of his listing as against those from the DPWH kasi nga isa ang source. Hindi naman kasi po pwedeng magkaiba yan ang input ng data unless of course may milagrong gagawin sila na baguhin yung kopya na nandoon kay Dizon at saka yung kopyang nandoon kay Boying Rimulya. So, but you know, lalabas at lalabas yung katotohanan dyan. Kaya if I were them, hindi ko na i-attempt na mangyari yan sapagkat magiging problema pa nila yan in the future pagka tinamper nila yung data from the DPWH file. Si Partner Admar, Sir Jay, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Belated Merry Christmas, Advance Happy New Year, Manong Jay, may buntag diha kanimo. Isgutan pa nato ning si Congressman Leviste and DPWH Secretary Vince Dizon. Meron kasing pahayag, no, si Secretary Vince Dizon na sapilitin daw yung pagkuha ng file. Naglabas ngayon ng resibo. Sapilitan daw ang pagkuha ng files doon sa computer, no? Nung minsang pumunta ang kongresista doon sa DPWH. Pero naglabas siya ng files na meron silang palitan ng email. Meron pa nga doon na ayon sa pag-aproba or ayon sa instruction ni Secretary Vince, meron pang lagda ni Secretary Vince, ipinadala sa kanya yung mga ipinost na niya, no, sa social media na mga listahan. Tingin niyo po, same ba kayo ng naging pananaw dito kay Congressman Leviste kung bakit parang ang hirap sa DPWH na either isa publiko? Kasi matagal na pala itong transaction nila. Way back way back September, October pa po na mga usapan pa po nila. And sinasabi rin niya na kung sadyang sapilitan yan, bakit ngayon nyo lang inilabas? Ngayon ay December na po, Manong Jay. Correct. Sa totoo lang, ako sinubaybayan ko yan. As early as nung nag-appear si Mrs. Cabral, no, doon sa Senate Blue Ribbon Committee, panahon ni Senator Marcoleta hanggang sa panahon ni Senator Lacson, no, iisa ang pinagmulan. At I will not be surprised, or I am not surprised, kung itong si Cabral found out the anong tawag nito, the data, the report, no, kay Mr. Leviste, kay Mr. Marcoleta, or even to the Vice President, dahil may mga report na may kopya rin si Vice President Sara Duterte nito, sapagkat ito ang insurance nga ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas, or
ito ang kanyang, anong tawag dyan, Admar, ka ng muni ang garantiya nga dili siya hilabtan ba kay og mabungkag ning mao ning istorya ha, na purbidang bahuwag yun. No, so ito yung parang alas ni Cabral, kaya nga hindi siya magalaw-galaw, kaya iba-iba ang kwento, merong inihulog, merong iba ang nakita. Ngayon na may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saldico or with Secretary Vince Dizon, who was reported yesterday to be in Paris, France. Opo. Manong Jay, dito po sa issue pa rin ng sinasabing Cabral files, no? Nabanggit nga na kung gusto nilang dispute itong listahan, kasi sinasabi matagal na listahan, inaantay kasi niya na ilalabas ng DPWH. Pero imbis na ilabas yung pinakakopya, kasi galing sa kanila yung kopya, hindi pa inilabas, tapos siniraan pa siya, no, na di umano yung pinilit. Pero yung pag-appreciate dito ng Malacanang, dito po sa parte ng communication, kasi imbis na iimbestigahan, parang nagiging na talaga one-sided na agad na sinabi na kung totoo man na kinuha ang mga dokumento sa illegal na paraan, hindi na pwedeng maaring gamitin yun. No? So, kumbaga parang dinadown na nila agad yung naging pahayag nitong si Congressman Leviste. Pero noon, sa pangunguna ng Pangulo, di ba, hinimok yung bawat Pilipino na makiisa at tumulong para nga sa paglaban dito sa korupsyon. Yet, merong ganitong kongresista, in fact, nandito sa DPWH itong listahan ni Cabral, kasi siya yung humahawak sa lahat po ng mga proyekto na may mga pangalan ng mga proponents. Admar, linawin natin na hindi lang ito listahan ni Cabral. This is an official document of the DPWH under the planning division which is headed by Cabral. Opo. Hindi ito gawa-gawa lang ni Cabral. This is an official document of the Republic of the Philippines. Public document ito. No? Para at least hindi lang naguguluhan at nagugulumihan yung ating mga kababayan. Ito po ay mismong dokumento ng Department of Public Works and Highways na nasa kandili ng Planning Division. Nagkataon ang head dyan ay yung si Catalina Cabral. Ayan, para malinaw. Doon po sa naging pahayag po ng Malacanang dito na agad nagkaroon ng pag-question dito kay Congressman Leviste po. Ano pong masasabi nyo rito? Kasi nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos ng tulong mula sa mga Pilipino. O heto, nagbigay ng impormasyon. Manong Jay? Ang tawag dyan, natataranta. Nakataranta dahil sumasabog So, ang tingin ko rito, they are trying to, anong pangalan to, downplay, no? Itong mga expose, hindi naman actually expose, kundi ang paglalahad ng mga official documents sa publiko ni kinatawan Leandro Leviste ng Batangas. So, dahil sumasabog ito sa mukha ng mga opisyal ng executive branch, more particularly the Department of Public Works and Highways, and titandaan natin, lahat itong mga allocables na ito and program funds ay nailalabas lamang sa iisang pirma. At yan ay pirma ng Pangulo ng Republika. It cannot be farm out, it cannot be paid, it cannot be withdrawn unless the President signs the papers, no? Approves the release of the funds under this particular program. Anong pangalan nito, Admar? Opo, kasi So, ang punto rin kasi ni... Ang ginagawa ng Malacanang ngayon dahil sa, teka muna, baka sumabog na ito, no? Sa mukha ng palasyo, pilit ilang dina-downplay kung hindi man pinapatay. Opo. So, nasaan na ngayon dito yung transparency na bukang bibig po nila? Ano lang yun, panabi lang yun. Parang si ano lang yan parang si
former Speaker Martin Romualdez. Pag sinasabi ni Romualdez noon, abay malinis ako. Di ba? Ano yun ang palagi sinasabi ni anong tawag ito? Ulitin ko, sabi niya malinis ang aking konsensya. Pero the truth of the matter is, hindi siya malinis. Opo. Nakikita nyo na po, Mang Nong Jay, na kung totohanan talaga ng kasalukuyang gobyerno, itong paglaban ng korupsyon, itong mga pagsisiwalat or itong mga pahayag po ni Congressman Leviste, makakabawi ito sa -3 na rating ng Pangulo? -3 overall, pero may mga -37 pa, no? Wala na eh. The President is an inutil, sabi nga sa English, no? Presidency. Wala nang bisa eh. Wala nang naniniwala eh. Paano ka man maniniwala? Kung pakikinggan mo yung, kaya nga panawagan ko no isang araw, they should stop this slogan na malinis sila. Kapareho ngayon, ano sabi ni Executive Secretary, yung mister ni Vilma Santos, no? Pangalan nun, Ralph Rector. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Kasi wala nang tiwala ang taong bayan, Admar eh. Ngayon, paano mo magagawa yan? Magagawa mo yan, siyempre, kung isasauli yung mali-malitang, trilyones na pera ng taong bayan na base pa yan sa sinumpaan sa salaysay, kung maalala mo, si Master Sergeant Orly Gutesa, at yung several public internet pronouncement of the former Appropriations Committee Chair, Elizalde Co. No? Ngayon, kung gagawin nila, mababalik nila at wag nilang antayin na sumunod yung gobyerno na i-demonetize yung 1,500 pesos na panukala ni Senator, very brilliant idea ni Senator Robin Hood Padilla, talagang hindi nila magagamit na yan. Mapipilitan sila ngayong kasi hindi mo pwede papalitan sa bangko yung mali-mali at gano'n. Malalaman sino may hawak ng pera niyan. No? Opo. That's why we need to congratulate Senator Padilla for bringing out the idea. Yung naliliitan sa kakayanan ni Senator Padilla, ngayon lumalabas, it is so brilliant. Katulad ng nangyari, naalala mo nung, ewan ko, bata ka pa siguro noon, Admar, no? Nung lumipad papuntang Hawaii si Ferdinand Marcos Sr. kasama si Bonget, no? Yung pamilya, dala-dala mali-malit ang pera na may bagong lipunan, di ba? So, ang ginawa noon ng Cory administration, nung nabubuhay pa si former Executive Secretary Joker Arroyo at saka yung mga advisor ni Tita Cory noon, talagang pinilit nila na sa central bank na i-demonetize yung lahat ng pera na may bagong lipunan. So, ang nangyari noon, dahil yung mga magnanakaw nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., hindi nila mailabas dahil mahalata silang magnanakaw, na sayang yung pera, hindi nila nagamit. Ganun ang idea na pinresent ni Senator Robin Padilla. Opo. One way of checking itong maleta sa basura o basura ng maleta, whatever you call it, o yung kanilang ninakaw, no? Gawin yun kaagad sa lalong madaling panahon. Pero sa tingin nyo po, uusad yung panukala ni Senador Robin Hood Padilla. Ito ngang listahan, parang pigil nga sa pagpapalabas yung gobyerno natin. Ako hindi ko kayang arukin kung ano nasa kalooban ng Monetary Board, no? Because these are people who have fixed tenure. Oh? So, independent niya, parang Supreme Court yan, parang COA yan, parang COMELEC yan, no? Constitutional body yung iba. Ito naman, Monetary Board, under the law, parang civil service, meron silang fixed term. Now, if they deem it proper for the good of the nation, especially ngayon na bumubulusok ang value ng piso, I cannot second guess, no? Kung ano ang maaari lang isipin, because tandaan natin, Pilipino at ang Pilipino ay marangal. Malay natin, bukas makalawa, biglang maisip ng Monetary Board members
na para maging Happy New Year, talagang bagong taon, bagong sistema, bagong pera. No? Opo. Meron pong recent post, mga 6 hours ago ata ito na post ni Congressman Leviste na magpi-privilege speech siya kung papayagan. Yes. Kasi una niyang sinabi sa kanyang mga panayam na pinipigilan daw siya na makasamahan niya sa Kongreso na isiwalat ito lalo na sa pamamagitan ng privilege speech. Anong masasabi niyo po Yes. dito, Manong Jay? Sinasabi pa kung papayagan siya. Bakit hindi payagan na meron din siyang kinakatawan? Meron din siyang karapatan siguro magsalita gaya ng yung iba pang mga kongresista. Correct. Diyan masusubok ngayon kung totoong malinis o matanong tao si Speaker Bogie D. No? Kasi ako, matagal kong kasama sa templo, sa Taoist Temple, itong si Speaker Bogie D. No? Siguro mga 20 years. I find him to be a decent man. No? Ngayon, masusubok yan mamaya. No? Kung meron mang special session because of the ratification of the BICAM report, no? Or kung kailan man mangyayari yan. Kasi anong tawag nito, with -3 na anong pangalan nito, trust rating o pagtitiwala, nawala na ng pagtitiwala ang tao sa executive branch of government headed by the President. I would find it unusual kasi maniniwala na talaga ang taong bayan yan na kaya siya pipigilan dahil doon sa 151 million na inaalok sa bawat kongresista, no? Ngayon, yan, magkakabistuhan na ngayon, no? Because kung hindi man siya payagan dyan, there is a way for Congressman Leviste para isa publiko ito. Magpatawag siya ng press conference. Lahat ng, anong pangalan nito, bloggers at saka yung mga independent media, no, mainstream media, dumalo at i-air ito, daig pa yung nag-privilege speech sa Kongreso. Kaya walang choice ang Kongreso but to allow him. Because if they do not allow him to speak, as a solon, no? Bilang mambabatas, then mas malaking perwisyo kapag ka nagpatawag ng isang malawakang press conference and about 100 bloggers will be there. Sa panahon ngayon, ang tao mas nakatutok sa mga bloggers kaysa sa mainstream media, Admar. Opo. Dito tayo sa allocables or bilang pagiging proponent. Bakit po kaya hindi sila proud, Manong Jay? Hindi naman po, sabi naman po ni Congressman Leviste, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay naging proponent dyan. Meron na agad na tiwali. Ikaw lang ang parang nag-request ng ganyang pondo. Maliban na lang talaga kung nakinabang ka. No, bakit hindi kaya sila proud na marami silang mga proyekto na ma-implement sa kanila pong distrito? Kagaya po ng pagiging proud nila pag nagbalandra po sila ng mga tarpaulins nila na through the efforts of Kong, ganito, ganyan, Manong Jay. Kasi, hindi malinis ang konsensya, Admar. Kasi kung, halimbawa, katulad ni Risa Ontiveros, no? Yung senador na mahilig maglabas ng mga peking witness, no? Dinideny pa niya, meron niya. Wala namang masama kasi trabaho talaga ng mambabatas yan. Pagka yung sinusuri yung budget at merong dami, ikaw ay kinatawan ng mamamayan, no? Maraming lumalapit sa iyo, maraming nahiling ng tulong. Siyempre, gagawan mo ng paraan yan sa legal na paraan by making sure na senador, cabinet secretary at kay mga subsecretary, assistant, USEC, tingnan nyo nga kung saan po pwede itong ilagay nyo, i-program ninyo nang sa ganun ay magkaroon ng tulay doon sa munisipyong ganito. Walang masama roon. Nagiging masama siya sapagkat yung nagkaroon ng anong tawag niyan, sistema, ang mga politiko
na kapag silang sponsor, sinasabihan ni PWH, make sure nandyan yung project na yan, ha? Dinadagdagan nila ng make sure contractor ko ang gagawa niyan. Kaya nagkakaroon ng problema, Admar. Kaya nababagabag yung konsensya nila. Pero kung totoo lang na talagang pagtulong lang ang gagawin, walang masama. Diyan sa, anong pangalan nito, identifying priority projects for their localities, no? In the case of the congressman, their district; in the case of the senator, for their national constituency. It only becomes bad because they make it bad by receiving, anong tawag nito? Komisyon. Their LSMPI. Alam mo ba kung ano yung LSMPI, Ano yan, Manong Jay? Admar? Ha? Ano yun? Alam mo kung ano yung, yan ang talagang, yan ang kasabihan dyan sa DPWH. LSMPI ng mambabatas o ng cabinet secretary. Lagay sa mga putang ina. Yan ang, yan ang definition niya. Oh, Manong Jay, naka-live tayo. Manong Jay, dito na lang bilang panghuli. Sa pinag-uusapan po 2024-2025 budget, manumalya, no? Ang daming kontrobersya, issue ng korupsyon, pero sa gitna nito marami pa rin po ang sinusubukan maghugas ng kanilang mga kamay. Ala Poncio Pilato po na di sila involved, na dumaan sa tamang pagsusuri sa bawat budget, o kumbaga wala na silang pananagutan dito kasi taga-ano lang naman kami yung sa implementation naman dyan. Pero sa tingin mo, maniniwala pa ba ang taong bayan kung same pa rin, gagamitin pa rin nila ang ganitong klase ng pagrarason o palusot dito naman sa 2026 budget na inaprobahan nila? Kumbaga parang alam na nila, na alam ng taong bayan na marami ng mga anomalyang nangyayari sa previous na mga budget, tapos aaprobahan nila, tapos malalaman na naman na meron na namang issue po ng korupsyon. Maniniwala pa ba ang tambayan sa tingin nyo po dito sa kanilang maaring ulitin ng mga palusot? Alam mo, Sutal, nabanggit mo yung 2024-2025 national budget. Ako alam ko, 4 lang ang walang allocable doon. No? Sa 300 mahigit na congressman, 4 na congressman lang ang walang allocable noong 2025 budget. Si Pulong Duterte, yung congressman na Ungab ng District 3, sino pa ba yung dalawa? Teka muna, medyo mahina na yata aking memory. Basta 4 lang. Si Congressman Pantaleon, former Speaker Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte, at isa pa, no? Ng Zamboanga, kung di ako nagkakamali, taga Zamboanga, yung walang allocable doon sa 2025. Ngayon, whether they will repeat that, ngayon nga mabuti, lumalabas yung mga kwento ahead of time Kasi kaya nabisto yan sapagkat mismo si Congressman Leviste ang nagsabi, kumbaga isisiper lang niya yung kanyang bibig, meron siya lang merong ino-offer sa kanyang 151 million. Hindi yan, ewan ko kung paano lang ginagawa yan, but they have been doing that, no? Magmula ng impeachment ni Vice President Sara, may mga kwento na 150 million. Ngayon, medyo dinagdagan ng piso, 151 million para tiyakin na papasa itong 2026 national budget na puspos na naman ng katiwalian sapagkat wala pong pinagbago ito doon sa nakaraang taon na may mga singit na unprogrammed appropriations at saka allocables, no? Itong allocables, dalawang klase yan. Isang identified project at isang inia-alok, no? Literally, ina-alok na pagkakakitaan ng mga ayaw mo kasi akong magmura ngayong umaga at mare, hindi ko na lang sasabihin mga putang ina nila, no? Kasi bawal yun. Easy. Bawal yun. Opo. Basta, ang atin na lang, dahil Pasko pa ngayon, panahon pa ng paggunita sa pagsilang ng Poong Jesus, no? Sana magkaroon na, no? Ako naman ayaw kong tawag nito, prejudge ng
grabe itong mga mababatas. May time pa sila na magbago ng landas, no? Kung sa tingin nila, tama na, galit na ang tao dahil malinaw ang sinasabi ng tao. Wala na kaming tiwala sa gobyerno. At ang panawagan nga ngayon, i-abolish na yung Kongreso. Di ba? No. Kasi malinaw na kasama halos lahat sa nakawan, no? Ng executive at saka ng legislative itong nangyayari sa Pilipinas ngayon. So, I just hope and pray that malamdagan sila ba ni ining mga panahon na aron ikaplagan nila ang kalinaw sa ilahang pangunahuna, inguman sa ilahang pamilya, no? Admar. Opo. Sir Jay, naku, wala tayong oras sa tayo magpapaalam na. Siguro huling mensahe mo na lang sa ating mga kababayan, lalo na pagsalubong sa bagong taon. Yes, mapaghamon po ang next year, no, ang 2026. Sa lahat ng bagay, hindi lamang sa politika, kundi sa ating buhay. Pagyamanin po natin ang ating sarili at higit sa lahat, huwag po nating pababayaang manalig sa kakayanan ng Panginoon na tayo ay Kanyang matutulungan kung ipagkakaloob natin sa Kanya ang buong katapatan ng pagmamahal. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Diyos. Magandang umaga.